Nais ko pong simulan ng isang tanong tungkol po sa ating pag-uusapan, pag-aaralan. Have you experienced getting to know someone whom you adore? Nakaranas po ba kayo na meron kayong gustong kilalanin na inyong inahangaan o minamahal? Dalawang pwedeng mangyari. Unang-una, kapag kinikilala nyo na yung hinahangaan nyo, pwedeng positive. Ibig sabihin, mas na-inspire kayo. Dahil kasi maganda yung nakita ninyo sa kanya. Pwede naman pong negative. Ang ibig sabihin ng negative, mukhang ang pagkakakilala ko sa kanya, hindi ganon. So medyo madi-discourage ka. O di kaya naman, pwede rin mas maraming kang surprises, no? Na makikita, na mapapasabi kayo na, ay, ganun pala siya. No? Maganda pala ang pagkakilala ko sa kanya. What if that someone is Christ? How much do you really know Him? Kung yung pong hinahangaan ninyo ay halimbawa ang Panginoong Yesus, gaano nyo kakilala o gaano kakilala ang Panginoong Yesu Cristo? Ito po yung tinanong ni Jesus kay Pedro. Okay? Tinanong po ng Panginoong Yesus kay Pedro sa Mark 16, no? Mark 16, chapter 16, verses 13 to 17, ang tanong po ni Jesus kay Pedro, who do people say the Son of Man is? Sa verse 14, ang sagot lang po ni Pedro, simple. Kayo daw si John the Baptist. Kayo po daw si Elijah at Jeremiah o ibang propeta. Bumalik ang Panginoong Jesus at tinanong siya, but what about you? Who do you say I am? Kung sa Tagalog po, ano ang sabi nila tungkol sa akin? Sa iyo naman, Pedro, sino ako sa iyo? Sino ako sa iyo? Lahat po nang umaten sa ating iglesia, SGCC, lalo na sa Sunday School, katanungan din po natin yan. Sino si Kristo sa atin? Okay? Ito pong serye na to ay nakabatay po sa binigay ni Pastor, Knowing Christ by Mark Jones. Pero papansinin niyo ang buod po ng aklat na binibigyan ng diin ng manunulat ay tungkol lahat sa knowing, pagkakilala. Kaya ganun po yung introduction ko kanina. Knowing and not knowing ay pwede po natin ikumpara sa isang iceberg, no? Alam niyo po yung iceberg, paboritong paghahalimbawa para maipakita mo kung ano yung gusto mong bigyan ng diin. Ang iceberg po, kung titingnan natin, ganyan po ang itsura niya. May nakalitaw na isang bagay at merong bagay na nakalubog. Kung gagamitin po natin to sa punto ng pagkakilala kay Kristo, yung nakikita nating nakalutang, kadalasan po karamihan ng mananampalataya, kilala niya ang Panginoong Yesus sa pamagat na si Jesus ay aking Panginoon at tagapagligtas. Pero, meron pong bandang nakalubog na siguro yung iba, kilala nila bukod doon sa pagiging Panginoon at tagapagligtas, meron pong may mga bagay na nakalubog na siguro hindi tayo familiar na dapat nating alamin. Kaya po tayo series kasi yung nakalubog na yun yung titingnan natin kung ano yung mga katangian ni Kristo. Kung natatandaan niyo po ang unang ala John the Baptist, si Brother Aris, tinignan niya po, ibinahagi niya yung dignidad ng Panginoong Hesus. Pangalawa,
pangalawang version ng John the Baptist. Ang ating pong kapatid, no, si Brother Genesis, isang SGCC resident theologian. Yan po yung pagkakilala ko kay Brother Genesis, no? Very equipped po siya, knowledgeable po siya sa mga bagay na yun. Ngayon, ang objective po ay makilala natin si Kristo, no? Ito po yung mga puntong binigyan din kapag sinabi natin gusto nating makilala ang Panginoong Hesus, no? Unang-una, we can only love Him more by knowing Him better. Sabi po ng manunulat. Oo nga naman, no? Hindi mo mamamahal ang isang tao kapag hindi mo siya masyadong kilala. Pangalawa, to know involves the balance between mind, will, heart. Parang sinasabi niya, kung may nais kang gustong malaman, tatlo yung bagay na nakapaloob doon sa gagawin mong pagnanais na malaman. Unang-una, yung isip, mind. Pangalawa, yung will. Pangatlo, yung puso natin. Para bang sinasabi niya, hindi mo makikilala ang isang tao o ang isang nilalang na Diyos kung hindi mo ginagamit ang isip mo. Wala kang will o wala kang puso na gusto mong i-apply kung ano man yung nakita mo doon sa pagkakilala mo, doon sa tao, doon sa Diyos na yon. At ang sabi niya po, to know means to know with particular interest or to set one's affecting upon or to have a concern about something. Ang sinasabi niya, hindi lang mind, will, heart. Pag sinabi mong to know, meron kang pusang loob, meron kang interest na kilalanin si Kristo. Kagaya po ng interest na umaattend tayo ng Sunday School. Yun po yung nagpapakita na gusto natin makilala kung sino ang Panginoong Hesus. Tapos, meron po siyang sinasabi to go beyond conceptual to relational knowledge. Ang ibig sabihin po niyan, pag sinabi niyong conceptual, hindi yung ang pagkakilala natin sa Panginoong Hesus ay siguro sabihin na natin puro libro, no? Puro academic. Ang sinasabi po ng manunulat, dapat ang kaalaman natin kay Kristo na habang lumalago tayo kay Kristo, balanse kung paano ito natin ginagamit yung mga kaalaman na yon upang magpalakas tayo sa ating mga kapatid sa Panginoon. So, ibig sabihin, kilala ko si Kristo, ito yung nalalaman ko, at ganito ko siya, i-apply kung may pangangailangan na aking kapatid o pangangailangan ng iglesia. Okay. So ano po yung aspeto na gusto nating malaman kay Kristo? Nung nakaraang linggo po, diniscuss ni Brother Genesis dalawang bagay. Okay, yung covenant, pinaliwanag niya sa sino si Kristo sa perspektibo ng covenant. Pangalawa, diniscuss niya rin po sino si Kristo sa perspektibo ng incarnation. Ibig sabihin, ang Panginoong si Kristo po ay ipinlano, no, ng Diyos Ama, ang Panginoong Hesus at saka ang banal na Espiritu. So ito po yung tinatawag natin na ang termino niya, covenant. No? Covenant redemption, yun po yung pangalan noon. Pinakita po ni Brother Genesis na simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, yung pagpaplano na yon na ganun katagal, makikita natin kung paano siya nangyari. Kung tawagin po ni Pastor George, ang salitang ginagamit niya, unfolding.
no, patuloy na ipinapakita sa atin kung paano yung plano ng redemption ay nangyayari. So, ang i-discuss po natin ay ang pagka-Diyos ni Kristo at ang pagiging kanyang tao. Una, ang titingnan po natin dito ay ano ba ang ibig sabihin ng pagiging Diyos o ang pagiging tao? Kasi importante po yun na maunawaan muna natin yon, no? Pangalawa, sino yung nagsasabi na siya yung Diyos at siya yung tao? Sino yun? Pangatlo, kailan ng pagiging Diyos at ang pagiging tao ay nagiging issue o nagiging problema? Pangapat, bakit ang pagiging Diyos at ang pagiging tao ay napaka-importante? At ano ang implikasyon nun? No? Kung si Kristo ay hindi Diyos, hindi siya fully God at hindi siya fully human. Pangapat, saan nangyari yung pagiging Diyos at pagiging tao ni Kristo? At titingnan din po natin yung paano ang pagiging Diyos at pagiging tao ni Kristo ay sinusuportahan o makikita po natin sa Biblia. At panghuli, kung malalaman natin ang pagiging Diyos ni Kristo at ang pagiging tao niya, ay yung sinasabi po nating attributes, paano natin siya i-apply sa ating buhay. So ito po yung titingnan natin. Pero bago po natin tingnan yon, tingnan po natin yung historical context na tinatawag. Saan nanggagaling yung usaping si Kristo ay Diyos at siya rin ay tao. Saan nanggaling yun? Inimbento lang ba yon? Ito pong party na to, wala na po doon sa libro ni Mark Jones, no? Wala na po itong bagay na to. Pero kadalasan, ang mga talakayan o discussion, pwede pong hatiin sa tatlong kategorya. Unang-una, from divine to human. Nanggaling sa Diyos at naging tao. Ang sumunod, from human to divine. Tapos, fully divine and fully human. Okay? Ano po yung mga kadalasang pinag-uusapan sa haba ng panahon tungkol sa mga controversies at inquiry tungkol po sa from divine to human? Ang una pong kadalasan na tinatanong, can a divine being be human? Or can become human? Posible ba na yung nilalang na tinatawag nating divine maging tao? Okay? O ang tanong, may alam po ba kayo na isang nilalang na naging tao? Okay? Ano po yung dahilan bakit mayroong mga batong tanong na ganon? Dalawa po ang dahilan. Unang-una po, ang tao, hindi niya po makontrol ang kalikasan. Halimbawa, bagyo, unos, sakit. Dahil hindi niya makontrol ang kalikasan, ang ginagawa po ng tao, ginagawa niyang Diyos, yung kalikasan. Kasi wala siyang magawa eh. Naalala niyo sa probinsya, kapag meron kayong lupa o pinupuntahan, o magtatayo ko ng isang bagay, ano po ginagawa natin? Nagpapatay po tayo ng manok. Tapos, yung dugo ng manok, gano'n. Kasi ang paniniwala, merong nakatira doon. Parang gano'n, na ang tingin po nila sa kalikasan, may Diyos sa likod noon. Yun po yung unang dahilan. Pangalawa, sa dami po ng, hindi lang po problema tungkol sa kalikasan, problema din na nilikha ng mga tao. At sa panahon po natin, kapag sinabi nating makapangyarihan, lalong-lalo na yung nakapwesto, may impluensya, na pwedeng magbigay ng solusyon ng problema natin. Ang tingin po natin sa kanila para Diyos. No? Kasi meron silang ganong
katangian. Yun po yung ganong kategorya na pinag-uusapan tungkol po sa mga bagay na ganon. Pangalawa, from human to divine. Ito'y ganito po ang pagpo-formulate ng tanong sa mga bagay na yan. Can a human being be divine? Pwede bang isang nilalang na tao maging Diyos? Pwede ba na ang isang tao maging Diyos? Ang dahilan po rito kung bakit may ganong klaseng tanong, dahil kasi ang tao po gusto niyo ng power, gusto niya ng total control, gaya ng isang katangian ng Diyos, kagaya po yung mga problema natin sa politika, iba't ibang uri ng sakit, krimen and other social issues na nararanasan natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya kung meron lang tao na magiging Diyos, kaya niyang isolve yun. Ito po yung context. Ito yung background kung bakit importanteng malaman natin kung bakit si Kristo ay full divine at saka full human. Okay? Yung yung pinag-uusapan natin tungkol sa divine to human issues, ang laman po ng mga inquiry o tanong, puro theology. Ang laman po diyan, puro theology. Ibig sabihin, yung tagal ng panahon ng pag-uusap tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo at pagkatao, umiikot-ikot lang dun sa mga bagay na kagaya na ang Diyos ay bumaba, nakihalubilo sa atin. Yan po yung kaisipan ng mga Grego. Kaya meron po silang tinatawag na Greek mythology. No, yung Greek mythology, nabanggit po ni Brother Genesis nung huli, no? Sa Grego po, may kanya-kanyang Diyos. Kung titingnan niyo po, ang laman ng kalendaryo natin, simula sa Enero hanggang December, pangalan po ng mga Roman god yan. Yung mga pangalan ng buwan. So, ang divine to human issues, ano po yan? Theology-oriented. Ang naman po, ang human divine issues, hindi po theology ang putahe ng pinag-uusapan. Hindi siya umiikot tungkol sa Diyos. Yung issue na yung tao magiging Diyos, medyo secular po ang talakayan ng mga usapan. Ang pinakabuong katangian po ng ganitong pag-uusap, kung titingnan po natin, ang tao, tinanggihan niya na may Diyos. No? Nireject niya po ang Diyos. So, ibig sabihin, wala nang pakailaman Diyos sa ating pamumuhay. Ito po yung mga filosofiya sa Europe. No? Nung may mga panahon na gano'n ang pinaniniwalaan nila na maski hanggang ngayon. Dahil sa ganitong paniniwala, nakita po nila na ang Panginoong Hesus ay isang ordinaryong tao. Kung natatandaan niyo yung pelikulang Jesus Christ Superstar, wala na siguro nakakatanda kasi yun po yung henerasyon na pinapakilala ang Panginoong Hesus na para siyang mahabang buhok, may bigote, para siyang hippie, no? Para siyang punk. No? Ganun ang pagkaka-project kay Jesus Christ. Pero ang problema po, ang pagkakilala na kay Kristo ay isang ordinaryong tao. Hindi siya sikat.
hindi siya something na big deal. Okay. So punta po tayo dun, naibigay ko po sa inyo yung background, no? Kung bakit, ano yung mga issues tungkol sa pagiging Diyos ni Kristo at saka yung pagiging tao niya. Titingnan po natin yung Christ divinity, no? Okay. Ang sabi ko po kanina, ang sabi ko nung manunulat, na kapag gusto natin makilala ang Panginoong Yesus, tatlo ang involved. Yung ating isip, yung ating kalooban, yung will o yung loob, at pangatlo, yung ating puso. Pero ang dapat din po natin malaman, knowing is one thing. No, yung kilalanin mo si Kristo isang bagay. Pero defining what we know is another thing. Magkaiba po yun. Kasi pwedeng may kinikilala kang isang bagay na kaya mo siya hinahangaan dahil sa isang maling dahilan. No? Sa atin po, kinikilala natin ang Panginoong Yesus. Kaya dapat, malinaw sa atin, sino yung kinikilala natin? Sino ba si Kristo? Okay? Ibig sabihin, knowing is definition. Knowing is definition. Tingnan niyo po itong example na to. Si Pablo po ay napunta sa Athens. Nakausap niya yung Epicurean philosopher, no? Pagpunta niya po doon, napansin ni Pablo, marami silang sinasamba. Kaya lang, may nakalagay doon, unknown God. Ito yung example na kilala nila yung Diyos, pero despite na kilala nila yung Diyos, ang inilagay pa rin nila, unknown. Ang sabi ni Pablo, you are ignorant of the very thing that you worship. No? Alam niyo may Diyos, pero ignorante kayo kung sino yung sinasamba niyo. Doon po pumapasok yung halaga ng definition. So, ang opposite po ng ignorant is unknowing. So, what is divine? Ano po ang ibig sabihin ng pagiging Diyos? Tinignan ko po sa dictionary, ang nakalagay adjective eh. Pag tinagalog niyo po yan, from God or like God, sa Tagalog, ang ibig sabihin ng pagiging Diyos, parang Diyos. Kagaya ng Diyos. Pero yung mismo yung Diyos, hindi niya dinidefine. Parang lang. Okay? At kung magiging ng tingin po natin, pag sinabi mong Diyos, isa siyang, yung excellent po dyan, hindi po yung hamon, no? Yung excellent ham sa Quiapo. Ang excellent po dyan is something na, isang bagay na hinahangaan mo sa sobrang galing niya. No? Excellent. Kaya minsan pag may nakita kang magandang babae o isang magaling mag-basketball, excellent, diba? Sabi natin. Parang yung sinasabi mo, divine. No? Divine. No? Ganun po siya natin dinidescribe. Ano po ang importance ng definition? Our definition determines and affects how we understand, think, and respond on certain things. Kasi kung ano yung pagkakaintindi natin, ganun tayo mag-iisip at ganun tayo gagalaw. Ibig sabihin, kung mali yung understanding natin, mali din yung galaw natin, mali din yung action natin. Karamihan po ng definition na nakakabit tungkol sa pagiging Diyos o yung pagiging divine, karamihan po hindi nakahango sa Biblia. Iba po ang pinaghuhugutan ng ganong definition. Bakit po ang division importante? Kasi pag hindi po malinaw ang division, ano mangyayari? Una, heresy. Magkakaroon ka po ng heresy at false teaching. Pangalawa, failure to distinguish what is biblically defined as right and wrong. Pangatlo, sources of fight and understanding. Kasi hindi mo dinidefine na malinaw kung sino yung Diyos na sinasabi mo.
Kaya pag may nagtanong sa'yo, naniniwala ka ba sa Diyos? Pwede kang sumagot ng ganito. Kung medyo piloso ka, pwede mong sagutin. Yung isang tao pwedeng sumagot, oo. Pero ang sunod na tanong, anong klaseng Diyos? Sinong Diyos? Diyos ng Muslim? Diyos ng Kristyanismo? So, depende, no? Kung sino yung Diyos na tinutukoy mo. Kaya po kapag hindi tama ang definition natin sa divine, kagaya po sa Greek mythology, ang definition po nila ng Diyos is God is defined as the projection of men. So, ibig sabihin, sa akin ng Diyos, kung ano yung nasa isip ko, yun yung tinatawag kong Diyos. Ganun po sila mag-define magbigay ng kahulugan kung anong ibig sabihin ng pagiging Diyos. Kaya makikita niyo po sa Greek mythology, marami silang Diyos sa bawat nature na problema. Meron silang Diyos ng kulog, meron silang Diyos sa bulkan, meron silang Diyos ng pag-ibig, meron silang Diyos tungkol sa katalinuhan. Lahat na lang siguro, meron po silang mga Diyos-Diyosan. Kasi nga, ang pagkakaintindi nila, na pag sinabi mong divine, yun yung nasa isip natin. Hindi kagaya sa Biblia, nanggagaling ang definition natin ng Diyos mismo sa salita ng Diyos. Okay, isa pong example ng importance po ng definition, yung hypostatic union. Ito po yung binanggit niya ni Brother Genesis, na ang paniniwala na si Kristo ay fully divine at fully man. Okay? Hindi po siya half God, full man, o kaya full God, half man, vice versa. Hindi po siya ganon. Ang mapapansin niyo po, yung pag-define nila ng kung sino si Kristo, ang sabi ni Mark Jones, 5 centuries. 5 centuries na ginugulo ang simbahan para i-define kung sino si Kristo. By the 5th century, a more precise Christology had emerged, but only after much political and theological fighting. So nangyari pala yon, yung pagde-define na yon, na ang atmosphere, politika, at debatian sa theology. Alam niyo kung gaano katagal bago may define yon? 500 years. Ganon kalupit. Yung isang batas nga pag ginawa sa Senado, hindi ko alam ang cycle time kung kailan siya. Siguro 1 year in the making yan, 2 years. Pero ito, 500 years para i-define mo lang kung sino si Kristo sa pagka-Diyos niya at pagkatao niya. Nakukuha niyo po yung punto ko kung bakit importante yung definition. Kasi doon nagmumula yung pagkakaintindi natin sa pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Kaya po, ang tamang definition ng hypostatic ay ginawa po ng Chalcedonian definition, AD 451. Ito po yung nagkaroon sila ng pagkakaisa, batay sa Biblia, na ito nga yung kahulugan ng hypostatic union. Kailan po ang divinity ni Kristo ay nagiging issue? Kailan po siya nagiging problema? Nakita po natin yung what, yung definition. No? Nakita natin when. When divinity becomes an issue. Dalawa po yan. Nagiging issue siya kapag yung taong nagkiklaim, may problema siya sa identity at saka attributes. Ang ibig sabihin po ng identity, yung pagkakakilalanan nung nagkiklaim na siya ay Diyos, no? At pangalawa, ano yung katangian niya doon sa sinasabi niya. Kapag may claim po siya ng ganon, kailangan po i-validate
yung claim na yon. Kung totoo nga yung sinasabi na Diyos siya o hindi. Pangalawa, truth and falsehood. Very important po na yung katotohanan ng siyang mangingibabaw kapag sinabi natin kung sino si Kristo sa kanyang pagiging Diyos. Halimbawa, naalala niyo po na yung mga Hudyo kumuha ng bato at binabato si Jesus. At ang tanong po ng Panginoong Jesus, bakit niyo ako binabato? No? Ang sabi po ng Panginoong Jesus, ang sabi ng mga Hudyo, hindi ka namin binabato hindi dahil sa ginawa mo, kung hindi dahil sa kiniklaim mo. Yung sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil po sarado ang kanilang isip, namumuhay sila sa kasalanan, hindi po nila alam na yung kausap at kaharap nila, yung pala si Kristo. So, very importante po na yung identity, attributes, at saka yung truth and falsehood, masettle yan para hindi maging issue o maging problema yung divinity na sinasabi po natin. Okay. Bakit po issue? Bakit po issue yung divinity ng Panginoong Yesus? Bakit po siya issue? If Christ is not divine, kung hindi po siya Diyos, ganito po ang ibig sabihin niyan. Unang-una, walang reconciliation na mangyayari. Alam niyo po yung ibig sabihin ng reconciliation? Kasi pinagbabati ng Diyos ang tao dahil ang gumigit na sa kanila yung kasalanan. At si Kristo lang po ang pwedeng magbibigay ng katahimikan o magbalik yung relasyon ng tao at sa Diyos. Kung divine siya. Pangalawa, wala pong substitutionary sacrifice kung hindi Diyos si Kristo. Naalala niyo po sa Leviticus yung konsepto ng pagpapatay ng hayop, no? Para mapagtakpan yung kasalanan. Ang principle nun, pag may pinatay kayong hayop, dapat yung hayop na iaalay nyo perfecto. No? Wala siyang kasalanan. Ibig sabihin po niyan, kung ang Panginoong Yesus ay hindi Diyos, hindi magiging perfecto yung sacrifice. Okay? Wala pong kapatawaran ng kasalanan, walang redemption, walang kaligtasan, walang tagumpay sa kamatayan, at huling-huli, wala po tayong pag-asa. So, ibig sabihin, kung si Kristo po ay hindi Diyos, walang simbahan, wala po kayo rito, walang 1689, walang reform, wala lahat. Kasi hindi Diyos si Kristo. Ganun ka-critical yung importansya na makilala po natin na ang Panginoong Yesus ay Diyos. May katangian ng Diyos. At bukod po dyan, makikita po natin na yung naman ng mga binanggit ko, reconciliation, forgiveness, redemption, ito po yung laman ng redemption plan. Okay? Ito po yung binabanggit ko kanina, na ito po mga bagay na ginawa ng kung si Kristo ay Diyos, ito po yung makikita natin simula sa lumang tipan at sa bagong tipan na ipinapakita kung paano ipinatutupad yung plano na yon. At yung plano po na yon ay sa Panginoong Jesus. Okay? So big issue po kapag si Kristo ay hindi Diyos. So, ang sabi po niya, ni Mark Jones, we should not, however, merely accept the truth of Christ's divinity. Hindi lang natin, basta ang tatanggapin na si Kristo ay Diyos. Binigyan niyan din yung word na appreciate. Appreciate. Kasi pag sinabi mong appreciate, para bang, appreciate? Halimbawa, siguro sa pagpipainting, no? Yung nakakaintindi ka sa painting, wow, hangaan. Ang ganda naman ng painting mo, pero yung ibang tao, pag nakikita yung painting na ginawa mo, hindi nila ma-appreciate. Kasi hindi po nila naiintindihan kung ano yung ganda
nung pininta. Okay? Ang sinasabi po ni Mark Jones, kung tatanggapin lang natin na Diyos si Kristo, dapat i-appreciate po natin ng sans voluntary condescension. Naalala ko, dinidiscuss ko ng last Sunday, ang ibig sabihin po ng condescension, ito po yung pagiging bababang loob ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, humble siya, binaba niya ang kanyang sarili. Ito po yung sinasabi na, sana tayo, kung makikita natin ang pagka-Diyos ni Kristo, makita natin sa Panginoong Hesus, paano siya naging humble. Okay? At hindi lang po yon to understand what it means that He is fully God. At naiintindihan po rin natin. Di ba sabi ko po kanina, ang knowing may tatlong laman, isip, mind, will, tsaka heart. No? Magkakasama yon. Hindi mo pwedeng sabihin na makikilala mong isang bagay o isang nilalang kapag hindi mo ginagamit ang isip mo. At wala yung will mo at saka yung puso mo para makilala siya. Okay. How Christ's divinity supported and evidence in Scripture. Paano po ang pagiging Diyos ni Kristo at pagiging tao niya ay makikita po natin sa Scripture. So nakita po natin yung what, ano yung definition ng pagiging Diyos, sapagkat ito po yung nakakabit sa ating, kung meron tayong aalamin at kikilalanin, dapat kilala natin siya maigi. Yun po yung punto ng definition. Tapos nakita po natin, ang tawag dito, ano po ang magiging issue kapag si Kristo ay hindi Diyos? At nakita rin po natin, ano yung magiging implikasyon nito. Okay. Dito po sa party na to, gusto ko pong i-approach yung attributes ni Christ sa ganitong paraan. Okay. Alam natin na si Christ ay eternal. Alam po natin si Christ ay immutable. Alam natin si Christ ay omnipresent, omnipotent, omniscient. Alam natin si Christ ay majestic. Alam natin si Christ is excellent. Mga attributes po yun. Yung po yung mga katangian. Pero gusto ko po siyang tingnan dun sa kung paano diniscuss ni Mark Jones at gusto ko rin pong gamitin yung nadinig ko kay Pastor Espinosa at kay Pastor George, yung ibig sabihin ng objective at subjective. At pagkatapos po nun, dadalahin natin sa punto na anong ibig sabihin ng attributes. Ano ngayon? Kung si Kristo ay omnipresent, ano ngayon? Basta ako, alam ko, ito problema ko. Kung ito ang problema ko, ano ang kaugnayan ng problema ko dun sa mga katangian ni Kristo? Ano ngayon? Diba? So, ganun po yung approach natin. So, titingnan po natin. Okay. So, tingnan po natin. No? Pag sinabi niyo pong objective, ulitin ko yung ibig sabihin ng objective. Ang objective po is a statement of truth or facts. So, ibig sabihin, si Kristo ay Diyos, objective yon. Si Kristo ay mapagmahal, objective yon. No? Ibig sabihin po, totoo yon. Nangyari po yon, totoo po yon. Kasi nakabatay sa Biblia. Si Kristo ay mapagmahal. Pero pag sinabi mong subjective, ang ibig mo sabihin ng subjective, ganito. Kadalasan, meron po tayong nararanasan na may halong emotion, uncertainty, or takot. O nararanasan po natin yung mga bagay na yun kapag dumadaan tayo sa mga iba't ibang klaseng problema. Di po ba? Dumali tayong sa punto na parang malayo ang Diyos sa akin. Parang iniwan na ako ng Diyos. Parang ang Panginoon din na ang sabi niya, Father, why had God forsaken me? Bakit mo ako iniwan? Ang tawag po natin doon, subjective. Kasi, dumarating ka sa punto na yung nararanasan mo, parang hindi ugma dun sa objective. Sabi ng objective, si Kristo ay mapagmahal. Bakit ganito ang nararamdaman ko para wala akong pagmamahal na nararamdaman? Yun po yung objective, ito po yung totoo, yung subjective po, ito po yung iba-iba nating
karanasan. Pero dapat yung subjective, nag-a-align po tayo dun sa objective kasi yun ang katotohanan. Ito po yung makikita natin. Ang binanggit po ni Mark Jones, ang katangian o attribute sa English, yan po yung mga objective. Totoo po yan na si Kristo ay divine Son, eternal, immutable, omnipresent, omniscient, omnipotent, majestic, tsaka excellent. Okay? Pero dito po sa kanan, makikita nyo, nakalagay yung subjective. Kasi, yung objective ng mga katotohanan, pag sa actual na tayong mundo na pinamumuhay natin, parang objective, parang hindi totoo. Okay? Ang sabi po ni Augustine, in their perverted way, all humanity imitates you. Yet they put themselves at a distance from you and exalt themselves against you. But even by thus imitating you, they acknowledge that you are the creator of all nature, and so concede that there is no place where one can entirely escape from you. Paraphrase ko po sa Tagalog. Ang sinasabi po ni Agustin, ang katauhan gustong gayahin ng Diyos. No? Gusto nilang maging Diyos. Yun po yung sinasabi kong discussion kanina, from divine to human, human to divine, at saka yung full divine at saka full human. So, ibig sabihin, ang problema dahil gusto pong gayahin ng tao ang Diyos, ang sabi ni St. Augustine, yet they put themselves at distance from you and exalt them against you. Tatandaan po natin, man is created in the image of God. Pero yung imahe na po yun, na-pervert, na-tainted, nadumihan dahil sa ating kasalanan. Okay? So kung titingnan po natin, ang katangian po ng Diyos ay para siyang sumasalamin, para siyang anino sa araw-araw nating nararanasan. At dahil po ron, makikita din natin, we are finite or limited to comprehend the infiniteness attributes of a divine being. Dahil kung may problema tayo, para bang minsan, sa sobrang laki ng problema, hindi na tumatakbo ang isip mo, tumataas ang blood pressure mo, na hindi mo kayang solving yung problema mo, na pupunta ka na sa pagiging walang pag-asa. Yun po yung mga sinasabi natin subjective experience. At hindi lang po yun. Ang sabi po, we want to share, yung attributes na nakita natin, yung omnipotent, ganon, we want to share and also own those attributes. Pero ang problema po, yung mga katangian na yon are infinite, samantalang tayo ay limitado. Ito po, isa pong tanong. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng problema binibigyan niyo ba yung pangalan ng problema na, itong problema ko, eternal. Itong problema ko, omnipotent. Ito bang problema ko, omnipresent. Hindi po natin siya binibigyan ng pangalan ng ganon. Pero, tatandaan po natin na yung mga katangian po yung katangian ng Diyos. Pero kapag dumadaan na tayo sa actual na pagsubok ng ating problema, hindi po natin siyang matawag na ganon. So, paano po natin siya tinatawag? Theological term. Sa theology nyo lang madidinig yung mga salita na yan. Pero ano ba yan? Ano ang itsura niyan kapag dumadaan ka na ng problema? Ang tao, ang tawag po nila sa eternal, sustainable. Ang tawag po nila sa omnipresent, total control. Omnipotent, total control or governance. Pag sinabi niyo kung omnipresent, global. Pag sinabi niyo omniscient, data information. Kasi po, ang ibig sabihin ng omniscient, full knowledge. Alam mo lahat
Sa atin, lahat ng nalalaman natin, kinukuha natin sa Google sa internet Kaya pag alam na natin, yung mga impormasyon, nawawala yung pangangamba natin kasi may impormasyon ka na. Pero hindi po natin alam, ang katumbas po ng data and information sa katangian ni Kristo, omniscient po yun. Immutable, constant, or fixed. Okay. Sino po dito ang mapapansin yung ordinaryong person? Who is more than ordinary person? Pag Alex, si Alex, ordinaryong tao yan, pero lagay mo, Mayor Alex. Ordinary pa ba siya? Hindi na, kasi bigatin Pag sinabi mo Maris, ordinary, pero Congressman Aris. Hindi na siya ordinary. Diba? Kasi ibig sabihin, yung pangalan kapag may ikilabit, yun po yung nagbibigay sa iyo ng hindi ka ordinary. Ibig sabihin, may worth ka. Ganon din po si Brother Genesis, graduate siya ng BS Computer Science. Si Jason ang malupit. No? Hindi ordinary kasi may PhD siya, may master siya. Ang mali ko lang dito, hindi siya chemical engineer. Civil engineer. Okay? Nakikita nyo rin si Buddha, si Ron, si Nora Honor, si Vilma Santos, si James, maski si Jesus. Ordinary si Jesus. Ordinary yung tao. Pero pag nilagay mo yung divine na Jesus, hindi po siya nagiging ordinary. Ito po yung isang attribute na sinasabi ni Mark Jones. Ang sabi niya po, the man Christ was no ordinary, but also God. He is not a God, but truly God, co-eternal and co-equal with the Father and the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ito po yung batayan. John 1, objective po ito, no? John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? So, kitang-kita, objective po yan, naka-base sa Scripture. Pangalawa, John 20, ang nakalagay po dyan, Thomas answered him, nung nakita siya, my Lord and my God. And Romans 9, to them belong the Patria, and from the race according to the flesh is the Christ, who is God over all, blessed and forever. Ito po yung ebidensya na si Jesus Christ ay may katangian ng pagiging isang Diyos. So, andito po yung subjective. Ginagamit ko yung subjective. Ang sabi ko nga po dito, Divine Son-related subjective experience. Paano po to? Meron po ba kayong karanasan na ganito ang yung sinasabi sa sarili nyo? We don't want to be treated as only ordinary person. We want to be respected. Sorry. We want to be respected beyond being ordinary as part of our worth and identity. We expect treatment of entitlement as part of being part of a power family or influential people. Ito po yung mga karanasan natin. Dito po tayo nagkakaroon ng problema. Pero ang tanong po natin, dito sa karanasan na ito, kilala po ba natin si Kristo sa puntong ito? Tuwing nagkakaroon tayo ng ganitong tinatawag na subjective experience. Yung pagiging Diyos ni Kristo, hindi tayo po nagiging ordinary. Tatandaan po na yun. Yung pagiging Diyos ni Kristo ay hindi tayo nagiging ordinary. Application. So, ang application po niyan, may nakalagay, objective, ibig sabihin, totoo po yan. Parang hindi yata much. Tumalon na ka ng immutable.
Yan po, Divine Son. Kasi ang sabi ni Mark Jones, ang unang pagiging katangian o attributes ni Kristo ay Divine Son siya. So apply po natin. Ano po ibig sabihin ng Divine Son na katangian ni Kristo? Ano po ang ibig sabihin sa atin yan? Tanong ko po sa atin, kasama ko. In what ways we want to go beyond being an ordinary person? How do we want to be treated with respect and self-enlightenment as part of going beyond ordinary? What is our basis of being glorified? Of being glorifying in our name? Hindi po natin matatanggi yan. Kasi karamihan po ng mga ganyang problema, may encounter po natin yan. Okay? So, ang application in Christ, we become God children. So, makikita po natin po sa 1 John 3. Ang sabi niya po, see what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now, and what will be has not yet appeared. But we know that when He appears, ano po daw? Magiging kagaya natin siya. We shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purify himself as He pure. So, ito na po tayo ron. So yung ano po, yung una po nakita po nating attributes, so katangian na nakita po natin yung pagiging divine son ni Kristo. At nakita po natin yung subjective experience natin kapag sinabi nating ordinary, no? Ang gusto natin parati tayong mahalaga, no? Sa anumang relasyon meron tayo. So itutuloy ko na lang po yung ibang attributes. So ang i-discuss po natin next Sunday, yung eternal, immutable, okay, omnipresent, omniscient, majesty, and excellent. Question po. Sige, maraming salamat Kuya Manny for trying to make it more clearly to us. Baka meron ho kayong mga gustong itanong kay Kuya Manny. We can use 5 minutes, our 5 minutes for our question and answer. So, pagka taas lang kayong kamay, tapos bibigyan kayo ng microphone ni Josiah at saka ni Alfred. Anybody wants to ask question or even comment? Meron po? Parang dalawa lang daw yan pagka wala nagtatanong, Kuya Manny. Yun nga po eh. Naintindihan kayo o Hindi naintindihan. si Ludi, go ahead, Ludi. Ang Panginoon Diyos po ay May religion daw ba ang Panginoon Diyos? Sa dami daw ng religion. kayo, Pastor. Hindi, kasi yung salita po kasing religion, may mga ibang sense kung paano siya ginagamit. Kasi kung hindi ako mananampalataya, nasa labas ako ng Christian community, ang itatawag ko doon religion. Di po ba? Kasi hindi mo pwedeng i-deny na religion ang tawag kapag may pinaniniwalaan ka tungkol sa Diyos eh. Pero kapag nasa loob ka ng, kunyari, gaya natin, sa ibang sense, hindi po siya religion. Kasi ang pinakabuong diwa po ng pagiging mananampalataya ay makilala po natin ang Panginoong Hesus at maging kagaya ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Ang kadagdagan ko ron, Ludi, yung salita kasing religion ay galing yan sa salitang religare. Nang ibig sabihin nun ay
attempt ng tao na lumapit sa Diyos. So, kung tatanungin mo, meron bang religion ang Diyos? Hindi naman siya mag-a-attempt na lumapit sa kanyang sarili. Because religion is human way to come to God. Human ways attempt to come to God. So, yun yung paraan ng tao. Kaya napakaraming religion. Kasi maraming paraan ng tao sa paglapit sa Diyos. Pero mayroong tinuturo ang Biblia na tamang paglapit sa Diyos. May tinuturo lang ang Biblia na iisang paraan ng paglapit sa Diyos. At yun ang dapat malaman. Kaya yung hindi rin natin pwedeng sabihin yun ang religion ng Diyos. Kasi hindi naman nag-a-attempt ang Diyos na lumapit sa kanyang sarili. Kasi religion is referring to man's way to come or to have a relationship with God. Kuya Manny. Okay ba yan? Nasagot ko ba? Nasagot mo yung Kuya Manny? Okay, meron pa kayong mga tanong? Sige. Or clarification. Si Ate Vanji. Ah, Kuya Manny. totoo po yun, Sister Banji. Kaya nga po sa atin na kapag nasa subjective stage tayo, yung papel ng, kunyari, kagaya ng mind. Yung mind kasi, kapag nasa subjective stage kayo, ang unang gumagana yung isip mo, ano yung alam ko? Ang alam ko, ang isang objective, ang alam ko, si Kristo ay mapagmahal. Nasa mind yun. Okay? Pero pagdating doon sa party ng heart, parang naiiwan yung heart. Kasi iba yung nararamdaman mo eh. Parang malayo. Okay? Yun ang reality. Meron po tayong iba-ibang tinatawag na subjective experience. Maring ikaw, namatayan ka ng magulang, naluhi ka. Lahat po yun involve yung mind, will, tsaka heart. Pero, maski ganun po yun, habang dumadaan tayo ron, ina-accept ko, realidad to, totoo to. Dahil kasi tinatablan ako eh. Pero on the other side, alam ko rin yung objective na katotohanan, na hindi ako pababayaan ni Kristo. Na hindi ako namatay si Kristo sa ganito.
Kaya lang po yung mind kasi, yung mind kasi, kailangan din minsan ng processing. Yung para bang nililinaw mo. Kung attribute yan, anong party din yung nililinaw mo? Yung omniscient, yung pagiging all-knowing niya, yung pagiging powerful niya. Pero pag nag-experience mo yon, yung mga attributes na yon, halo-halo yon na nararamdaman mo. Halo-halo yon. Pero, ang ibig sabihin po natin, kung patuloy, actually, ang tawag po dyan, sanctification. Yun ang tamang term sa theology, no? Sanctification. Kasi ang una, pre-elected ka, no? Then justified ka, ngayon papasok ka doon sa sinasabing sanctification. Yung subjective na sinasabi natin, yun yung nandun yung labanan ng puso't isipan doon sa mga kinikilala mong ano mga problema na to, bakit ganito, bakit ganyan. Pero, hindi tayo pwedeng manatili doon sa ganong nararamdaman natin. Kasi nga po, nandun yung objective. Dapat parati tayong babalik doon. Kaya lang, ang sinasabi po ng manunulat kasi, knowing Christ, ibig sabihin, kung kilala mo si Kristo, kung may kikilalanin kang isang bagay, dapat sigurado ka, tama at naiintindihan mo kung sino yung kinikilala mo. Kaya po tayo nakapokus tayo parati, sino si Kristo? Si Kristo, Kristo, Kristo. Kasi pag naalis yung yung focus mo kay Kristo, tapos nabaling ka sa iba, wala. Yung tinatawag nating subjective, imbis na gano'n ng kung i-visualize mo sa curve, gumaganon, biglang lumalaki siya ng gano'n, na hindi dapat, kasi tao pa rin tayo. So, yung sanctification process po yan. Dagdag ko doon sa sinabi mo, Kuya Manny, patungkol sa objective at saka subjective. Parang ganito yun, ate. Tama yung paliwanag nyo doon sa aspect ng law, sa batas. Pero parang ilalagay natin sa theology, parang ganito. Pag pinag-usapan natin yung love of God, we want to feel it. That's subjective, di ba? Love ba ako ng Panginoon? Parang hirap ng buhay namin. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit hindi ko nararamdaman na mukhang yung financially we're not okay, no? Materially we're not okay, di ba? I want to feel the love of God because that's the subjective part na gusto kong mangyari. Pag sinabing objective, paano ko nalaman na love ako ng God? Romans 5:8. But God demonstrates His love towards us. While we were yet sinners, Christ died for us. That's objective. No? Si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi mo nararamdaman yon. Minsan, no? Hindi mo na-feel yun. Pero yun ay isang katotohanang nasa labas ng pagkatao mo na nangyari sa kasaysayan. At yun ang siyang demonstrasyon ng pag-ibig. Kaya nga, kung gusto nating maintindihan ng gusto, yung pag-ibig ng Diyos, hindi yung, huwag nating sukatin yan doon sa nararamdaman. Kasi minsan, hindi mo nararamdaman. Kundi tingnan mo yan sa nangyari sa kasaysayan. Ano yung nangyari sa kasaysayan? Namatay si Kristo para sa mga makasalanan tulad natin. Yun ang pagpapahayag ng pag-ibig. So, yun ang yung objective. No? Okay, maraming salamat po mga kapatid sapagkat oras na si Kuya Manny will still continue his discussion next Sunday. And alam nyo doon sa GC, nagbigay ni si Kuya Manny ng mga preview. So you can also have yung mga questions na gusto niyo itanong para mapaghandaan din. Maraming salamat mga kapatid. Isa pa.